Hello everyone, this is Tor TV, True Honest Ola Review. Tor TV. Okay, hindi ako ngayon si Johnny ha. Tor TV tayo ngayon. Dahil dito sa channel ko na ito, ay pag-uusapan natin, sisilipin natin ang mga ola. Dito magre-review lang po ako. Wala po akong magiging kwento sa inyo kung ano yung mga kaganapan sa mga ola victims community at hindi ako dito magbibigay ng advice. Tanging gagawin ko lamang po rito ay ang silipin yung mga ola kung legit, maaasahan at for emergency use talaga at kung sila ay makakatulong o hindi. O mas bibigyan tayo ng problema. Alam niyo naman, sa mga ola, kailangan natin maging maingat. Kailangan natin maging mapagmatsyag. Bago tayo humiram, alamin natin kung okay ba talaga siya at maaasahan sa oras ng pangangailangan. So, simulan na natin. Simulan natin dito sa ola na re-reviewin natin ngayon. Well, bago ang lahat, makikisuyo po ako sa inyo. Napakila-like, share, hit yun na yung notification bell at mat-subscribe na po kayo dito sa aking channel, Tor TV. At mag-update tayo ngayon na yung isang ola na nawala ng ilang linggo, ngayon ay nagbabalik. Pag-usapan natin ngayon si Bene. Okay? Sinubukan ko siya kanina at dinownload ko siya. Sinisilip ko kung okay ba talagang hiraman to o hindi at kung maaasahan ba talaga. And then, wala siyang masyadong reviews. Parang bagong upload niya sa Play Store. Wala talaga siya. Then, tinignan ko at dinownload ko. In-install ko siya at tinignan ko kung ano yung mga sasabihin niya at kung ano yung mga masisilip natin. Ito rin lumabas agad sa notice na gusto niyang mag-allow ng permission sa mga SMS, sa mga call log, sa contacts, image information, kumbaga yung mga nakalagay na nasa gallery natin, papasukin nila at titingnan. Installed application, yung mga apps natin, medyo mag-ingat tayo. Location, pati location, kailangan nilang kunin at i-allow din natin yon. Camera, siyempre alam niyo na, kinukuha talaga nila madalas. Device, yung mga informasyon ng ating cellphone, sumasabit. Pasensya na. At wala kayong gagawin kundi mag-agree o disagree kung payag ba kayo para magtuloy-tuloy dito sa ola na ito, dito sa Bene. Inagree ko na, sinubukan ko na, kahit labag sa kalooban ko. Pero ito, pagbungad pa lang nung inagree ko, inaalok niya ako ng loan amount na 12,000 pesos. Laki! Tinignan ko, meron pa siya nakalagay na loan length days, yung kumbaga yung loan term niya is 90 hanggang 180 days. Eh di wow! At nakalagay dito na Republic of the Philippines, Department of Finance, Securities Exchange Commission. Siguro dahil registered naman po sa SEC ang ola na ito. Under po siya ng Wing of Integrity. And then pinili ko yung pinakamababa. Hanggang 3,000 lang po. Ayan, pakita ko sa inyo, 3,000 lang po sinusubukan kong applyan. And then, pagpindot ko, lumabas po ito, login via OTP. Ibigay natin yung ating cellphone number bago tayo bigyan ng verification code. Then, create password. Number po ito ang ilalagay ninyo. Please enter 6 numbers. Bahala na po kayo kung gusto nyo ilagay. Gumawa po ako ng password. Ayan. And then, ito po yung unang bubungad sa inyo, the identity information. ID type, please choose and birthday. Tapos yung gender, next. After that, ginamit ko yung team. Pero, marami po siyang ID na pwedeng ibigay. Like UNID, passport, TIN ID, driver's license, SSS ID, postal ID, voters ID, PRC ID, GSIS ID, at OWA ID, yung Overseas Workers Welfare Administration. Okay? Binigay ko yung TIN. And then, lumabas ito ang aking identity information. So, takpan ko, baka makatutunin ko pangalan. Takpan ko, ayan. Nilagay ko naman, ayan, by using the TIN ID. At yan, after that, yung personal, yung marital status, education, yung residential address. Pilapan niyo po yun. At ito, lalagay niyo rin po yung inyong email. Yung second phone. Ibig sabihin, kung meron kayong ginagamit ng isang phone, kailangan din nila. Hinahanap po nila yan. At ang social
media account. Ito talaga yung pinakaayo ko eh. Yung kukunin nila yung mga Facebook, Viber, WhatsApp, or something na kinukuha rin nila. Pero para sa inyo, sinubukan ko na rin. At yan, na-apply ko na po yung mga informasyon na kailangan na. Ito, yung marital status, yung married already, kasi na po ako. Yan, meron po siya kalagay, widower, legal separation, and bakit gano'n? Bakit widower? Siguro sa lalaki siguro yan. O sa babae. Then, granted annulment. Ba't kailangan yun? Di ko alam. Di ko mag-get. Saan mo? Saan nilagay? Ganun lang, di ba? Then, sa education, primary, secondary, senior high school, vocational, university college, master, university, doctor. Ba? Ang taas ng criteria ng hinahanap ng all. Ano ito? And then, company name. Ayoko talaga ilagay ito. Totoo lang, mga tour. Mga sa ating mga, mga body na lang. Sige, body na lang tayo, mga kabody. Dito. Wala akong mabanggit na Hindi ko mabanggit yung sa kong name eh. Company name. Lalagay natin dyan. Pay period. Ito yung kung saan kung kailan ka pinapasahuran. Yung salary, yung sahod mo, ibigay mo rin sa kanila kung magkano kinikita mo sa loob ng isang buwan. Company phone. Totoo lang, I will admit, wala kaming company phone na ibinibigay sa mga empleyado namin. Hindi nila binibigay sa amin. Kaya nga, kailangan pagka nagkakaroon kami ng problema, pupunta kami sa opisina. Company address, bigyan nyo rin. Pero totoo lang, I think, hindi ko gusto yung mga ganito klase ng mga ola na kinukuha yung mga company phone. Pero okay lang sana kung mismo sila tatawagan ng ora mismo yung company mo, kung legit ba talaga yung pinapasukan mo. Yun lang po ang payo ko sa inyo kung susubukan yung mag-apply dito sa mga ganitong klase ng mga ola. So ayan, after that, contact. 5 ang kailangan nilang contacts. Yung unang-una, yung relationship. At relationship, 5 yan eh. Ang nilagay ko yung asawa ko, pero hindi ko binigay yung gamit niyang number na madalas. Tapos ito, yung mga kapatid ko, kuya ko, kung sino yung malalapit na kaibigan. Wala kayo. Kung gusto nyo ilagay, medyo mag-ingat lang kayo, Alalahanin nyo kapag nakuha nila yung mga number ng mga mahal nyo sa buhay o yung mga maaaring hindi dapat madamay, baka tawagan din nila magkaroon kayo ng problema in the future. Okay? Okay, 5, binigay ko po. And then, facial recognition. Yan. Ano naman, nag-success naman, nakita naman yung kagandahang lalaki. So yun, tapos yung ID nga na, is yung tip. Takpan ko lang yung pangalan ko, baka malaman yung tunay kong pangalan. Ayan, binigay ko po. Then, next. Ayan, binigyan po nila ako ng product list nila. And evaluation. For evaluation, meron ditong Bene F, Bene D, Bene J, Bene O, Bene A. Then, I tried the Bene A, yung 3,500 to 15,000 na inaalok nila. Ayan. Nung pagkapindot ko, please wait while the evaluation is in progress. It will take a few seconds. 30 seconds. I-wait lang po kayo. Hintayin nyo lang mga ilang minuto yon. And then, balikan nyo po yung apps after that. Siguro mga, kahit nagpasan nyo pa ng mga 30 seconds, siguro mga 1 minute, tsaka siya lumabas eh. Kasi nung pagbalik ko, walang na-update. Siguro, i-out nyo lang, i-log out nyo, tapos balikan nyo, pagka, makikita nyo na yung offer sa inyo na 3,000. At yung loan length nito is 30 days. Wow! Very demure. very, yung 30 days na to, mga kabady, masasabi ko is not true. Because yung sinasabi ang loan length 30 days is meron siyang 3 partial. Like this. First installment fee is 2,400. For 10 days, ibabayaran mo yan ng 2,400. At ang makukuha mo lang sa iyong niloan ay 2,100. Dahil meron siyang babawas sa iyo na 900. Diba? Ang laki pa rin ang nawala. Ang lakas ng ganito, Ang lakas palito na kala mo matagal, pero kung iisipin mo maigi, for 10 days mo ibabalik yung 2,400. And then the second installment fee o due is babayaran mo siya ng 570. And then the last is
30 pesos para makompleto mo yung 3,000 na hiniram mo. Okay, sana siguro kung sa mismong 30th day mo na ibigay yung 2,400, di ba? Para mas okay yung ganun. At least, mas reality para sa akin yung ganung klase ng 30 days na long term. Tapos ito nga, withdrawal channel o kung saan nyo pwedeng, o saan nyo gustong ilagay yung pera ninyo. Kung sa GCash, Coins, RD Phone Shop, Paymaya at GrabPay. Yun po. At hindi ko na po siya tinuloy. Dahil nga, medyo confusing yung sinasabing 30 days pero magugulat ka, first installment due, 10 day of successful loan. Example, ngayong araw na ito ay binigay sa akin, babayaran ko siya ng 2,400 after 10 days. Medyo mag-isip na kayo kung meron kayong pang bayad sa ganitong klase ng mga offer nila. Diba? Kasi kung wala kayong pang babayad after 10 days, magkakaroon ng penalty, magkakaroon ng interest charge. Sigurado yun. Kaya medyo mag-ingat kayo sa mga ganitong klase na nakakalito. Medyo confusing yung ganitong style para sabihin na 30 days pero ang totoo is just a 10 days. Just a normal OLA na kung saan may mga 7 to 10 days ang alok or long term nila. Kaya mga kabady, mag-ingat po kayo sa mga ganitong klase ng mga offer ng mga OLA na maaaring makakatulong ba sa inyo o hindi. Pero sa akin, this is not recommended. Yun lang po masasabi ko. At ngayon, sana po supportahan niyo po ang aking Thor TV channel at True Honest Ola Reviews TV. Sana po supportahan niyo po. At susubukan natin mag-upload weekly kahit paano, kahit mga ilang beses sa isang linggo para makapagbigay naman ako. Kasi medyo may mga nagtatanong sa akin na mag-review rin daw ako ng mga OLA na kung saan hindi pa nila nasusubukan at gusto nilang malaman kung ano ba talaga yung makakukuha nila at kung ano ba ang kanilang mangyayari experience o kung paano ang proseso ng pag-apply ng loan sa kanila. So yun mga kabady, muntik na ako magkamali ng words. Marami pong salamat at makikisuyat maglalambing. Paki-subscribe na po, like, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga OLA reviews na gagawin ng Thor TV.